Sawang-sawa ka na ba sa kakapanood ng mga how to make money online o paano kumita ng pera online? Pero hanggang ngayon, hindi ka pa rin kumikita? Ang malalaman mo sa video na to ay isang pinakalumang paraan kung paano kumita ng pera. At dahil sa sobrang epektibo ng pamamaraan na ito, ay ginagamit ito ng mga tao mula nung mga unang panahon pa hanggang sa modernong mundo sa ngayon. At mananatili itong epektibo hanggang sa mga susunod pang panahon. Ang pinakamaganda sa paraan na ito, hindi mo kailangan ng kapital para mag-umpisang kumita dahil meron ka na nito simula nung ipinanganak ka. Hindi mo rin kailangan ng experience para makapag-umpisa. Hindi mo rin kailangan ng anumang degree o certificate. Hindi rin requirements ang age kasi sabi ko nga kanina, meron ka na nito simula nung pinanganak ka. At kahit sa tingin mo ay sobrang tanda mo na ngayon, ay pwede mo pa rin magamit ang paraan na ito para kumita ng limpak na pera. Hindi mo kailangan ng internet para gawin to Pero dahil napapanood mo to ngayon, sigurado ako na may internet connection ka at yan ang magiging advantage mo. Ang tinutukoy kong paraan na ito ay walang iba kundi Teka. Teka lang. Bago ko sabihin sa'yo kung ano yung paraan na ito, may gusto muna akong itanong sa inyo. Ilang taon na ba kayong nanonood sa internet ng mga how to make money o paano kumita ng pera? Pero hanggang ngayon, wala pa rin kayong kinikita. Isa ka ba doon sa mga taong palaging nag-aabang ng mga bagong teknik kung ano ang pinakamadaling paraan o pinaka mabilis na paraan para kumita ng malaki? Pero hanggang ngayon, zero pa rin ang laman ng GCash mo o ng bank account mo. Isa ka bang empleyado o may-ari ng negosyo? Pero hanggang ngayon, kulang na kulang pa rin ang perang kinikita mo. Kung isa ka sa mga taong tinutukoy ko na palaging kapos sa pera at hindi mo alam kung saan kikita ng pera dahil sa dami ng mga video na napapanood mo online, pues, sa araw na to, ngayon mismo, kailangan mong maniwala sa sarili mo na magbabago ka na. Kailangan mong isipin na yung mga dating nangyari sa'yo sa nakaraan, hindi na mangyayari sa'yo ngayon dahil magbabago ka na. Sana magalit sa sinabi ko kasi kung hanggang ngayon hindi pa nagbabago yung resulta mo at hindi ka pa rin kumikita ng pera, yun ay dahil hindi ka pa nagbabago. Maniwala ka man o hindi, yan ang totoo. Sabi nga ng isang neuroscientist, your personality creates your personal reality. Kung ano ang realidad mo ngayon o resulta mo ngayon, ay dahil iyon ang pagkatao mo. Kaya ka hindi kumikita ng pera dahil ikaw yung tipo ng tao na mayroong pagkatao na tinatawag na hindi kikita ng pera. Meron ba nun? Taong hindi kikita ng pera? Oo, meron nun. Ito yung mga taong kahit magkanda kuba na sa kakatrabaho, magkasakit na sa sobrang kasipagan, hindi kailanman sasapat ang kinikitang pera. May dalawang bagay na nakikita akong dahilan kung bakit may mga ganitong klase ng tao. Una, galit sila sa pera. Pangalawa, galit ang pera sa kanila. Yun lang ang nakikita kong dahilan kung bakit hindi ka kumikita ng pera. O kaya naman, kumikita ka nga ng pera pero kulang. Hindi sapat, tapos, bitin, short at mga parehong dahilan nito. Paano man sabi na galit ako sa pera? Siguro nagtatanong ka, no? O sige nga, kung hindi ka galit sa pera, sabihin mo nga sa sarili mo na, pera, mahal na mahal kita. Hindi mo kaya, di ba? Kasi alam mo sa sarili mo at sa kaibuturan ng puso mo na kapag minahal mo ang pera o inibig mo ang salapi, magiging masamang tao ka dahil ang pera ay ugat ng kasamaan. Isipin mo, makikisama ka ba sa isang tao o bagay na hindi mo gusto? Di ba hindi? Siyempre ayaw mo. At kapag hindi mo iniibig ang tao o bagay, kabaliktaran nun ang nararamdaman mo. At ang kabaliktaran ng pag-ibig ay galit o puot. Philip, gusto ko nga ng pera, pero bakit parang ayaw ng pera sa akin? Kasi nga number 2, galit sa'yo ang pera. At saka isa pa, nalilito ka sa nararamdaman mo, kaibigan. Kasi hindi mo talaga gusto ang pera dahil ang nararamdaman mo lang ay tinatawag na pangangailangan. Sa English, needy.
Ito ang pagkakaiba ng mayayaman sa mga pulubi. Ang mga mayayaman, gusto nilang pera, kaya mahal din sila ng pera. Pero ang mga pulubi, kailangan nila ng pera, kaya galit ang pera sa kanila. Tanungin nga kita, masarap ba sa pakiramdam na gusto ka lang ng isang tao kasi may kailangan lang sila sa'yo? At kapag nakuha na nila yung kailangan nila sa'yo, wala ka na rin pakinabang sa kanila. Galit ang pera sa mga pulubi, lalong-lalo na sa mga tamad at bugnutin. Kasi hindi nila nauunawaan ang totoong nature ng pera. Ikaw, alam mo ba kung ano ang pera? Alam mo ba kung ano ang totoong anyo ng pera? Kung inaakala mo na ang papel na to o ang barya na to ang pera, o kaya naman yung laman ng GCash mo, o yung laman ng bank account mo, o yung laman ng cryptocurrency exchanges mo, na Bitcoin o anumang digital money, kung inaakala mo na ang lahat ng ito ay pera, wes, meron kang hindi nauunawaan ng husto. Noon ginamit ng ating mga ninuno ang ginto at mga pilak para maging pera, tama? Pero alam mo rin ba na ginamit din ang saging para maging pera? Maging pera saging. Siguro narinig mo na yung salitang barter. Ang barter ay ang sinaunang pakikipagkalakalan o pakikipagpalitan ng value o produkto ng ating mga ninuno. Ganito yon. Kung gusto kong magkaroon ng tela, ang gagawin ko ay pupunta ako sa pamilihan at maghahanap ako doon ng mga taong gustong makipagpalitan ng tela sa saging ko. In short, ginawa kong pambayad o pera yung saging ko para makabili ako ng tela. At ganito noon ang naging sistema ng ating mga ninuno. Pero meron akong nabasang kasaysayan sa Biblia na nagbigay idea kung paano nabuo ang konsepto ng salaping papel. Mababasa mo to sa aklat ng Deuteronomio sa Kabanata 14 at versikulo 24 hanggang 25. Nung papasok pa lang ang Israel sa ipinangakong lupain ng Diyos sa kanila, nagkaroon sila ng mga ari-arian habang binabagtas nilang daan. Sinabi ng Diyos sa mga Israelita na kung ibebenta nila ang mga ari-arian na yon, pero hindi naman nila madadala, ang gagawin nila ay susulat sila sa papel sa harap ng mga saksi na magpapatunay na meron silang ganitong mga pag-aari o value tulad ng mga hayop o kaya naman puno. At ito yung mga magsisilbing certificate o katibayan na sila ang may-ari at may karapatan silang magbenta dito. At ang tawag sa certificate na yon ay salapi. So, anong dulo ng lahat ng to? Ang pera ay hindi isang pisikal na bagay tulad ng papel, bakal, ginto o saging. Dahil ang tunay na anyo ng pera ay isang idea. Ang pera ay isang non-physical object na nag-manifest sa isang physical object tulad ng papel, ginto o saging. Kung hindi physical ang pera, ano ang pera? Ang tawag ng science dito ay energy. Ang pera ay enerhiya, tulad ng idea na isang uri ng enerhiya. Alam mo ba na ang tawag sa pera ng isang bansa ay currency? Nagmula ito sa salitang current o daloy ng enerhiya. Parang barter, yung saging gagawin kong tela. Tama, di ba? Pero paano kung ang isang toneladang saging ang gusto kong ipalit mula sa Pilipinas hanggang dun sa Japan? O dadalhin ko pala yung ganong karaming saging papunta sa Japan? Kaya lumabas ang idea ng certificate o bills na magpapatunay na meron akong value kapalit ng bagay na gusto kong bilhin. At yon ang mas kilala natin sa panahon ngayon na pera. Siguro ngayon nauunawaan mo na hindi ito mismo ang pera. Dahil ang papel na ito ay nagmula lamang sa idea o enerhiya bago naging papel o barya. Merong dalawang klase ng enerhiya, ang positive energy at negative energy. Kaya sabi ko kanina, kung hindi ka pa kumikita ng pera o palagi kang kulang sa pera ay dahil sa negatibo ang tingin mo sa pera. Kaya ayaw ng pera sa'yo. At dahil nga ang pera ay currency at patuloy na dumadaloy, pagkatapos ikaw ay negatibo sa pera. Kaya ang paulit-ulit na nangyayari sa'yo, puro negatibong experience pagdating sa pera. Kaya kahit gaano ka nakasubsob sa trabaho at paghahanap buhay, kahit sa dami mo nang alam na mga how to make money online o kahit sobrang ganda na ng trabaho mo, pakiramdam mo, ayaw pa ring lapitan ng swerte. Diba? At kaya maraming tao ang naghihirap dahil alam nila kung paano ang mga teknik o method sa pagkita ng pera. Pero walang kamalay-malay pagdating sa mga principle kung paano kumita
ng pera. Masyado kasi tayong nakafocus sa how, pero hindi natin binibigyan ng atensyon ang why. Ang how ay ang method o technique. Ang why naman ay ang principle. Ang method ay mga paraan kung paano kumita tulad ng pagpo-post sa social media, pag-download ng apps, panonood ng mga advertisement. Ito yung mga merong step-by-step guide. Halimbawa, step 1, punta ka sa website na to. Step 2, mag-register ka. Step 3, download the apps, and so on and so forth. Ito ang alam ng 95% ng mga tao. Kung papansinin mo sa kapaligiran natin, mula sa school system, religious system, hanggang sa governmental system ng mundo, dito sa method o sa technique na ito nakafocus. Don't get me wrong. Hindi ko sinasabi na masama ang pagkakaroon ng kaalaman sa mga method o technique. Kailangan natin yan lahat. Dahil ang totoo, yan mismo ang ituturo ko sa iyo kung paano ako kumita ng ganito kalaki online. Pero kapag kulang ang atensyon at impormasyon na natututunan natin, magre-reflect ito sa ating mga resulta. Kaya nga sinabi ko na kanina at ulitin ko, kahit alam mo ang method o technique para kumita ng pera, pero wala kang unawa dun sa ikalawang bahagi, which is yung principle, o sa ibang term ay fundamental. Palagi kang mai-stuck at hindi makakaabante. Kahit patakin mo pa yung katawan mo at paghati-hatian mo pa yan, o magkandakuba ka na sa kakatrabaho, hindi sasapat ang perang kikitain mo. Ngayon, kung gusto mong makaalis doon sa pagiging tao, hindi lapitin ng pera o swerte, kailangan mong maunawaan ang ikalawang paraan na ito. At ito yung pamamaraan na tinutukoy ko sa umpisa pa lang ng video na to. Ito ang kagandahan sa principle o fundamental. Gumagana siya sa lahat ng tao. Hindi niya pinipili kung bata ka o matanda ka. Hindi niya sinisino kung may kapansanan ka man o wala. Hindi niya tinitingnan kung babae ka o lalaki ka. Lalong-lalo nang hindi niya tinitingnan kung ano man ang katayuan mo sa buhay ngayon. Yaman o mahirap, gagana ang principle o fundamental sa lahat ng tao. Isa pang pagkakaiba ng method sa principle ay ito. Ang method ay merong limitasyon, samantalang ang principle ay walang limitasyon. Ang ibig sabihin nito, halimbawa, ang method na how to make money online, gagana lang ang method na to kapag meron kang internet, kasi nga online. Kaya yung mga taong walang internet connection o hindi naka-online at walang alam sa internet, hindi nila magagawa ang method na to. Pero pagdating sa principle, kahit wala kang internet o kahit nasang lupalop ka pa ng mundo, basta meron tao, gagana at gagana to. Ito ang kapangyarihan ng principle. At dahil sa sobrang effective nito, ginagamit ito ng mga kinaunang tao noon. At hanggang ngayon, sa modernong mundo ay patuloy itong ginagamit ng mga taong napaka-successful sa kanilang karir. Isipin mo tong maigi, sa palagay mo ba, ano ang pinagkaiba ng mga amateur sa mga professional? Sabihin na natin, sa paggamit ng camera. Bibigyan ko ng high-tech camera ang isang amateur photographer at ng lumang camera ang isang professional na photographer. Sa tingin mo, sino ang may pinakamagandang kuha? Siguro sasabihin mo, syempre yung may high-tech na camera. Hindi, yung professional. Bakit ang pahit ng camera nun, di ba? Makaluma pa. It doesn't matter kung anong camera ang gamit ng professional. Kaya nga siya naging professional. Dahil kahit anong camera o method ang gawin niya, alam niya ang principle kung paano pagandahin ang kuha regardless kung ano ang gamit niya. Ito ang pinagkaiba nila. Amateur, alam niya ang method. Pero ang professional, alam niya ang principle. Kaya kahit anong method ang gawin niya ay gagana sa kanya. Ganon din pagdating dito sa kitaan ng pera. Ang mga amateur, nilalayuan sila ng pera. Samantalang ang mga professional, hinahabol sila ng pera. May nagnegosyo ng turon at naging milyonaryo. May nagnegosyo ng damit, naging milyonaryo. May nag-live selling at naging milyonaryo. May nag-invest sa crypto at naging milyonaryo. May nag-networking at naging milyonaryo. May nagtayo ng junk shop at naging milyonaryo. Iisa lang ang ibig sabihin ng lahat ng ito. Hindi gaanong mahalaga kung anong method o anong klase ng negosyo o trabaho ang papasukin mo o gagamitin mo para kumita ka ng pera. Ang pinakamahalaga ay kung anong principle ang ina-apply mo doon sa method o sa trabaho na ginagawa mo. Dahil kahit anong ganda o lupit ng method o strategy na alam mo,
Kapag hindi ikaw yung tao na karapat-dapat sa method na to, mananatili kang bigo at talunan sa pagkita ng pera. Para kayong amateur na mayroong high-tech na camera pero hindi naman alam paano gamitin. Para mas maintindihan mo ang ibig kong sabihin, tawagin na lang natin itong pyramid concept. Sa pyramid na ito ay mayroong tatlong bahagi. Nasa pinakatuktok ay ang have, sa gitna ay ang do, at sa pinakaibaba ay ang be. Teka, yan ba yung kanta ng Kamikaze na Dubi-dubi-dubi-du have? Hindi yan yun. Huwag mong pagtatawanan to kasi seryoso ang usapang pera. Kaya hindi kasi ni seryoso ng pera, puro ka kasi kalokohan. By the way, balik tayo sa pyramid concept. Yung nasa pinakaitaas ay ang have. Ito yung mga bagay na gusto mong makamtan o makuha. Tulad ng pera na gusto mong makita, bahay na gusto mong tirhan, o kaya naman kotse na gusto mong sakyan, o kaya naman mga lugar na gusto mong puntahan. Yan yung have. Iba-iba tayo ng gusto, pero basta lahat ng mga bagay na gusto mong magkaroon ka, kaya nga have eh. Yung nasa gitnang pyramid naman ay ang do. Ito yung mga bagay na dapat mong gawin o i-execute para makuha yung mga bagay na gusto mong makamtan. Tulad ng pagtatrabaho sa isang kumpanya, tatrabaho sa ibang bansa bilang isang OFW, magiging doktor o engineer, tatayo ng negosyo para magbenta ng produkto o serbisyo. Ito yung method na ginagawa natin o strategy na ine-execute natin para kumita ng pera at makuha yung mga bagay na gusto natin. Ang B naman, ang pinakamalalim o pinakapundasyon ng pyramid. Ang tawag dito sa Ingles ay foundation o fundamental. At ito yung tinutukoy ko kanina pa na principle. Ang B ay pagkatao. Ang B ay character. Ang B ay attitude. Ang B ay identity. Ito ang problema sa mga amateur o sa mga baguhan na gustong kumita ng pera. Tingnan mong maigi ang picture ng pyramid concept. Pansinin mo kung nasaan ang method. Dito mo malalaman ang sikreto ng pagkakaiba ng amateur sa professional. Nakafocus ang mga amateur sa method at nag-aakalang ito ang magiging dahilan para makuha yung mga bagay na gusto nila. Tulad ng pera, kotse, bahay at kung ano-ano pa. Pero ito ang nangyayari. Kahit sobrang trabahong malupit ka na sa karir mo, pakiramdam mo ay kulang pa rin at kapos pa rin or worse, lalo kang nalulubog sa pinaggagawa mo. Wala silang awareness o kamalayan sa principle at pundasyon. Tanungin nga kita, tatayo ba ang isang gusali kung walang pundasyon? Siguro, pwedeng tumayo ang gusali ng walang pundasyon, pero pansamantala lang yun dahil magigiba din ang gusaling walang pundasyon kapag tinamaan ito ng bagyo, unos, o kaya naman lindol. Ganun din mismo ng mga amateur at baguhan. Kapag nakikita nilang walang nangyayari sa pinaggagawa nila at hindi nila nararamdaman yung resulta o yung have na gusto nilang makamtan, nagigiba sila. They quit. And then, anong gagawin mo? Ilipat na naman kayo sa ibang method o strategy. And then, paulit-ulit, ganon ang nangyayari sa iyo. Lagi kong naaalala ang isang talata sa Biblia sa tuwing maihahambing ko ang kaibahan ng isang amateur sa isang professional. Dahil ang professional sa pera ay tulad sa isang matalinong tao na itinayo ang bahay sa matibay na pundasyon tulad ng bato. Samantalang ang mga baguhan sa pera ay walang malay, kung kaya't pagdating sa kaunting pagsubok, agad-agad silang magpapalit ng method nila. Napahaba yata ang video na to kasi hindi ko pa talaga nasasabi yung paraan ko kung paano ko kinita yung halaga na to. Nasa bungad pa lang tayo ng gusto kong i-share sa inyo. Pero kung sa tingin mo, ikaw yung tao na tinutukoy ko sa video na to, haabangan mo yung susunod na video. Dahil doon ko itutuloy ang paraan para kitain ang halagang ito. Kaya kung gusto mong masubaybayan to, mag-subscribe ka at mag-like para ma-notify sa content na ilalabas ko at sa iba pang sikreto tungkol sa kabuuan ng pyramid concept na to. At kung meron kang hindi maunawaan sa video na to, please huwag kang mahihiyang mag-comment para may dagdag ko sa susunod na content. God bless.